Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay manalangin sa atin pong Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Kanina pa lamang po sa pagsalubong namin, Panginoon, ay ramdam na po namin, Panginoon, ang napakalakas mong kapangyarihan. And tonight, Lord, as we end the first day of 2026, salamat po dahil patuloy po naming nararanasan ang kilabot ng iyong presensya. Patuloy po naming nararanasan ang iyong kalapitan, Panginoon. Sa unang araw pa lamang po na ito, Lord, kitang-kita namin na ikaw ay kumikilos at gumagalaw sa aming mga buhay. At Lord, hindi po kami magsasawa. Hindi po kami, Panginoon, titigil. Hindi kami hihinto. Ngayon pa, alam po namin, Lord God, na ngayong taon pong ito, meron kang mga bagong bagay na gagawin sa aming buhay. So I pray, oh God, continue to stir up our hearts. Bigyan mo kami, dagdagan mo kami ng passion, Lord, ng desire, na araw-araw ay palagi ka naming makilala, araw-araw palagi ka naming ma-encounter, araw-araw ng aming mga buhay, Lord God, dumulog po kami sa inyo. Hallelujah. Salamat po. Dahil tunay po na hindi po kayo nagkukulang. Tunay po na hindi kayo nagpapabayang Diyos. Kaya ang dalangin ko, Lord, sa buhay po at sa bawat pamilya na amin pong nire-representa, Lord, I know that you will move mightily, Lord. That you will touch every hearts, oh God, of these people. Even, Lord, ang bawat pamilya po nila, Panginoon. Huwag mo po silang pagkukulangin, pagpalain mo ang mga taong ito, samahan mo sila sa bawat pagdedesisyon na gagawin po nila, Lord. Hindi po kami magkakamali because we know, Lord, that you will give us the wisdom, knowledge, and understanding that we need, Lord. Hallelujah. For us to be able, Panginoon, to be victorious, Lord, because we are more than conquerors, because we are overcomers, Panginoon. Maraming salamat sa amin pong gagawin na pag-aaral ng iyong mga salita, sa aming ginagawang pagde-devotion, pag-aaral ng Word of God, maging sa crossover po na gagawin namin hanggang January 3. Lord, alam po namin na kasama po namin kayo. Huwag mo po kaming bibitawan, Panginoon. At hayaan mo rin po na ang bawat taong nandito, nasaan mang lugar po sila ngayon, sila ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, Lord, you are not limited by time, space, or distance. You are present everywhere. Kahit nasaan man po kami, ikaw ay nasa lahat ng dako. You are an omnipresent God. You are present everywhere. Kaya Lord, kayang-kaya mong katagpuin, kayang-kaya mong hipuin, kayang-kaya mong pagpalain at pagalingin ng mga taong ito. Ano man pong kalungkutan, karamdaman, kabigatan na meron po sila, Lord, hipuin mo sila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Lahat po ng mga tao na dinadako mo dito, lahat ng mga tao na dumadalaw sa live stream na ito, Lord, iparinig mo sa kanila, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong tinig, na hindi aksidente why they are listening, why they are watching this live stream, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na mangusap ka sa mga taong ito habang nag-aaral po kami ng iyong mga salita, Lord God. Kikilos ka, Panginoon, mangungusap ka sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na kahit nasaan man silang dako, Panginoon, patunayan mo na ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Patunayan mo na ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Lord, I declare that tonight, Lord, you will heal these people, Panginoon, who are suffering from sicknesses and diseases. These people who are suffering from anxiety, depression. Merong mga nilalagay ang kaaway sa kanilang isipan, mga basura, mga maling kaisipan. Panginoon, sa pagsisimula ng araw ngayong pong 2026,
tinatapon namin, Panginoon, ng lahat ng mga maling kaisipan, ang lahat ng mga negative mindset na nilalagay ng kaaway po sa amin. Hindi po kami papayag, Panginoon, na kami ay matalo ng maling kaisipang ito. Lord, I rebuke the works and plans of the enemy. I rebuke you, Satan, and all your cohorts. Wala kang karapatang mabuhay. Wala kang karapatan na manahan sa buhay ng bawat isang naririto. Lord, cover us tightly with your most precious, powerful blood that was shed on the cross of Calvary. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat anak mo na nanonood po sa live stream na ito. Kahit sila po ay mga first timers o matagal na silang nanonood, Panginoon, alam ko po na patuloy po kayong mangungusap. Alam ko po, Lord, nakakatagpuin mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Ngayon pa lamang, inaangkin po namin ang bukas na kalangitan, Panginoon. Mamaya po sa aming crossover, as we declare, Panginoon, all the declarations points, it will manifest. It will manifest. It will manifest, Lord, in our lives. Let there be signs, wonders, and miracles. In Jesus' name, ibababa mo ang kalangitan sa buhay ng bawat isa at ma-enjoy po namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapalang nagmumula sa iyo. In times of famine, we will enjoy plenty. In times of famine, we will enjoy plenty. Maraming salamat sa napakalakas mong presensya, sa napakalakas mong pagkilos, Panginoon, sa unang araw ng taong ito, Panginoon. Pinapangako po namin, hindi na po kami lalayo sa iyo. Pwede po ba nating sabihin yon? Sabihin po natin, Panginoon, hindi na ako lalayo sa iyo. Minsan pa, Panginoon, hindi na ako lalayo sa iyo. Ito po ang amin pong commitment, Lord, that this 2026, Panginoon, hindi na po kami tatakbo palayo sa iyo. Kami po ay tatakbo papalapit sa iyo, Panginoon. Nais ka naming makilala, nais ka naming mahalin, nais ka naming paglingkuran, Panginoon. Magtitiwala po kami sa iyo kahit hindi malinaw, kahit hindi agad namin nauunawaan ng lahat, Panginoon. Magtitiwala po kami sa iyo dahil ang tanging nais mo sa amin ay para sa aming kabutihan lamang, Panginoon, at wala na pong iba. Salamat, dakilang Diyos, sa isang napakamatagumpay na araw po na ito. Ngayong gabi, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong banal at buhay at makapangyarihang salita. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat-lahat. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Yan. Praise God po. Sa lahat po ng mga bagong pasok dito po sa atin pong live stream, nais ko po kayong i-welcome. Mula po sa Heart to Heart Community, kahit po mga bago po kayo dito, feel at home po. So, pwede po kayo dito mag-standby, pwede po kayong manood, at kung gusto niyo pong lumalim ang inyong relasyon sa Panginoon, pwede ko po bang malaman kung kayo po ay mga first-timer? Lagay nyo lamang po me at kung saan po kayo nanonood. For example, me watching from Taiwan, me watching from Bacolod. Yan, saan po kayo nanonood po ngayon? Ayan. So, praise God. Si Victoria from Quezon City, si Joyce Andres from Malabon, si Love Love from Singapore, Misto from Pampanga, French Fries loves you from Rizal, si Miss M from Taiwan, si Musha from Batangas, Amen. Si Ami the One, I'm the One from Dagupan, Pangasinan. God bless you, yeah. Si Leslie from Taiwan, si Jaira from Taiwan, si Laika from Zambales, Jewel from Iloilo. Amen. Sige po, sama-sama po nating i-welcome ang lahat ng ating mga first-timers. Everyone from Heart to Heart Community, from the bottom of our hearts, we would like to warmly welcome you here in our community. Welcome to Heart family po. Erusa from Japan. Amen.
So masaya po kami na maraming mga first-timers ulit dito. Alam niyo po, for God's glory, simula day 1 na kami po ay nagko-conduct ng gospel sharing dito po sa TikTok. Wala pong isang araw na wala pong dinadalang bagong tao ang Panginoon. Araw-araw, merong mga bagong tao na nakakakilala kay Lord. Maraming mga backsliders ang bumabalik kay Lord. Maraming mga nanlalamig na nagkakaroon ulit ng passion to know Jesus, to serve Him passionately. Yan. So, praise God po. At alam niyo po, hindi aksidente kung bakit nakita nyo ang live stream po na ito. So, I would like to encourage you, if this is your first time, sumama po kayo sa aming FB community. Mag-chat po kayo sa akin dito sa TikTok or sa FB Messenger ko sa Blue app. If you want po to join our group chat, I could send you the link. Yan. So, merong link doon. Subscribe in YT sa Red app. Tapos sa FB po, gumagawa rin po ako ng mga video contents na sana po ay makahipo sa maraming mga tao. So, pwede po nating panoorin, pwede po nating i-share. Kung na-bless po kayo, mag-comment po kayo. Sure, Erusa. Mag-chat lang po kayo sa akin para masend ko po agad yung link. At bago po tayo magpatuloy, itong t-shirt na ito is exclusive para po sa ating lahat na nasa community. Pwede po kayong bumili nito sa TikTok shop ko. So, nandun po yun sa TikTok shop. So, ngayon po, bago tayo magsimula, sama-sama po tayo mga kapatid na mag-tap ng ating mga screen while you are watching. And please share and repost. Sige po, I will give you time to repost and share sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan nyo dito sa TikTok, sa mga GC nyo sa Messenger. Pwede nyo i-copy yung link at i-share sa kanila. Marami na po dito ang mga pamilya na nabe-bless at nakakakilala kay Lord. So maybe tonight po, may gustong sabihin sa'yo ang Panginoon kaya ka nandito. There is something special na gustong sabihin sa'yo ang Panginoon. Amen? Yan. So yeah, pwede po kayo mag-join ng group chat. Mag-chat lang kayo sa akin, okay? Huwag kayong matutulog na hindi kayo nag-chat sa akin para masend ko po sa inyo yung link ng ating mga group chat. So, i-follow nyo lang po ako sa FB, sa IG, sa YT. Mag-subscribe po kayo. Okay? Then, manood kayo lagi ng live devotion. So, ang schedule na po natin, mga kapatid, ay 7 a.m. tuwing umaga at 7 p.m. sa gabi. Pero, hanggang January 3, 10 p.m. muna tayo kasi kailangan nating tapusin yung crossover. Pero kapag okay na po tayo at settled na tayo by January 4, start na po tayo ng 7 a.m. and 7 p.m. sa gabi. Morning and evening devotion. Okay? At ang goal natin ngayong taong ito ay matapos ang Bible. Sa lahat ng gustong matapos ang Bible ngayong taon, can I see count me in sa live comment? Count me in. Sa lahat ng gustong makatapos ng Bible ngayong taon. Yan. Praise God. And don't worry, kung hindi man kayo makaka-attend, ay i-upload po natin sa YT ang lahat po ng atin pong mga live recordings para may mababalikan po kayo. Yan, ganyan ko kayo kamahal, okay? At ganyan, alam nyo kung bakit ako ganito? Kasi haharap ako sa Lord at ito yung pinagkatiwala niya sa aking ministry and I want to be faithful. Kaya lahat ay gagawin natin para po, alam nyo yun, para sa, itong ginagawa natin ito is voluntarily. All for the love of God. Okay? Hindi ako sumasahod. Wala akong sahod dito sa ginagawa ko. It's all voluntarily. All for the love of God. And I am not asking any gifts from all of you. Okay? Hindi ako nangihingi ng mga gifts dito. So this is all for free. I am doing this because I love Jesus and I want Him to be famous. Gusto ko po na maraming mga tao ang makakilala kay Lord. Okay? So, yun mga kapatid. Okay. Yan. Count me in. Praise God. Praise God po. Amen.
Amen. So maraming salamat. At sa lahat ng mga taga-Taiwan po dito, by the way, sa lahat ng mga taga-Taiwan ay kaya we love you din po kasi love mo kami dahil kay Jesus. Amen. Sa lahat ng mga taga-Taiwan, makita-kita po tayo dyan sa February. Alam niyo po, itong pagpunta ko sa Taiwan is just a blessing. May hinipo lang si Lord na bumili ng ticket ko and even yung hotel na pag-i-stayan ko doon, all for free. No, ang galing ni Lord. Ito ay kamanghamanghang kilos at galaw ng Panginoon sa aking buhay. So yun, hindi ko siya hinihingi, pero binigay ng Panginoon. Kaya po magkita-kita po tayo dyan. Amen. Yan. Praise God. Okay. So, see you po dyan. Okay, so ngayon po, hello Kuya Doms, good evening po. So bago tayo magsimula sa ating crossover kasi kailangan nating matapos ng dapat after ng 12. Kailangan tayo maka-crossover. So hanggang alas 12 tayo dito, past 12. Siguro mga 12:15 to 12:30 matatapos po ang ating pong devotion ngayong gabi. Okay, so 5 araw po tayo na magsasakripisyo. So we started December 30, 31, and January 1. So dalawang araw na lang po. Okay, ang pagsasakripisyo po natin. Pero alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, itong 5 araw na pagsasakripisyo natin, napakalaki ng impact niyan sa 2026. Thank you so much. Sino yun? Thank you, Bibi Cheng. God bless you. Ayan. Prayer po para sa pag-take ko po ng caregiver. God bless you. God bless you, Erusa. Yeah, I pray po sa lahat ng mga nagpapapray dito. Napakadaming mga answered prayers and testimonies. God bless you, Bibi Cheng. God bless you. Ibalik sa iyo ng Lord 1,000-fold in return. Sabi ni I'm the one, first time ko pa lang po. Pwede ka bang ipag-pray lahat ng mga first-timers? I'm just so excited. I don't know. Pero parang I believe na itong batch ng mga first-timers na ito ay... Sino ba to? Si ano ba to? Si Denise? Hindi pala. Kala ko si Dens. God bless. So ako din po pala ay barangay kagawad sa amin. Kinagulat ako, tawag niya sa akin, Cap Harold. Ayan. Sino ba ito si Bibi Cheng? So, ipag-pray ko lang saglit lahat ng mga first-timers. Sige po. Sino dito yung mga first-timers? Type amen kung first-timer kayo ngayon. Yeah, so I think there's something special sa mga first-timers ngayon. I don't know, pero I just feel and I can sense na meron sa mga first-timers natin ngayon na parang nawawalan na talaga siya ng pag-asang mabuhay. Nawawalan na siya talaga ng, alam mo yun, ng courage to face mga problems and trials in life. So if you are that person, I would like to pray for you. Hallelujah. Lord, kitang-kita mo ang buhay ng mga taong ito. Kayo po ang nakakilala po sa kanila. At dalangin ko, Panginoon, sa mga first-timers po na ito, I may not know them personally, but Lord, you know them. You know them by name. Alam mo nga po ang bilang ng buhok po nila. Kilalang-kilala mo ang mga taong ito. Panginoon, hayaan mo po na iparamdam mo sa kanila, iparanas mo po sa kanila sa oras po na ito na meron kang napakagandang plano sa kanilang mga buhay. That Lord, yung plano mo na yon, Panginoon, ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Hawakan mo po sila ng mahigpit, Panginoon, at simula sa gabing ito, they will never be the same again. Kung paano mo binago ang buhay ng napakaraming tao na nanonood po ngayon, ganun mo rin po babaguhin ang kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Today is the day of their salvation. At wala pong makakapigil, walang makakahadlang, Panginoon, sa mga gagawin mo, sa plano mo sa kanilang mga buhay.
Maraming salamat po. May you cover them and may you preserve them, Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa kanila. Pinagkakatiwala ko na po sila, ang kanilang buhay sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Yan. Amen. So, God bless. Yeah, God bless din po. Oo nga no? Anong daming mga first-timers sa unang araw ng 2026. Kaya, mga kapatid, share lang tayo, lahat. Hindi natin alam kung sino sa mga taong ito ang, alam mo yon, mahihipo ni Lord. 'Di ba? Hindi natin alam hindi natin alam. 'Di ba? Marami dito, parang 'di ba nakita niyo naman 'yon. Mga nagko-comment na akala nila last day na ng buhay nila ngayon kasi meron silang mga suicidal thoughts. At parang iniisip nila na magpakamatay na pero biglang napadaan dito sa live stream. Tapos biglang nagbago yung buhay nila. God bless Shop Ang, God bless for your son po. Pagalingin po siya ni Lord. So yun, nabago yung buhay, nakakilala kay Lord, at ngayon buhay na buhay pa, at kasama nating nanonood, at nagde-devotion. At ngayon, nagpapagamit, nagtitiwala kay Lord. Amen? So yan, hindi natin alam Kaya napakahalaga po ng pag-share at pag-re-repost ng bawat isa. Yan. So maraming salamat. Okay, so ang gagawin po natin ngayon, mga kapatid, so we still have 1 hour left before 12 kasi magde-declare tayo mamaya. Ang gagawin natin ay aaralin natin. Di ba nakapag-Bible reading na tayo? Since nakapag-Bible reading na tayo ngayon ay magwa 1 chapter per day. At magsisimula tayo sa Genesis chapter 1, of course. So ngayon ay January 1. At ang unang chapter sa Bible ay Book of Genesis. So I'm going to get my Bible. Ako, gusto ko tong Bible na to. Alam niyo kung ba't gusto ko tong Bible na to? Itong NLT, Life Application Study Bible. Kasi kompleto na siya. Actually, nginat-ngat nga siya ng pusa ayan. Nginat-ngat siya ng pusa. Sorry. Ayun. So, ayun. Gusto ko siya kasi kompleto siya. So, yan. Makikita mo dyan yung may mga purpose. Yan. So, aaralin naman natin. Don't worry. Hindi po ako selfish, no? So, gusto ko lahat ng mga natututunan ko, nasa-share ko rin. So, ganun yung gagawin natin. Kaya pag-pray nyo rin pala mga kapatid na ngayong taon ay kung loloobin po ni Lord, makapag-enroll po ako ng Bible School. Yun. So kung loloobin ni Lord, mag-enroll ako ng Bible School within the year. That's my dream. And that's my goal. No? One of my goals this 2026. Yeah, it's yun. And I know that God will provide naman. Si Lord ang magpo-provide ng lahat ng mga pangailangan ko. Kasi gusto ko matuto. Alam niyo kung ba't gusto ko matuto? Para i-share sa inyo. Yes. So actually, nakapagtapos na po ako ng BESME, Adro. Yeah, BESME graduate po ako sa JIL. So this time, ang gusto ko sana is formal study. Yan, ng Bible School. Kung loloobin ni Lord. I don't know, saan niya ako dadalhin. But now, parang I really have that desire to know more about God and His Word. Siyempre, yung salita niya. So, okay, tingnan muna natin. Wala po akong church na hinahawakan. Before, meron. Pero ngayon po, I resigned because I pursue being a digital missionary. So, most of my time, I'm here in TikTok. Tapos gumagawa ako ng mga video contents na hopefully and prayerfully ay nakakapag-inspire at nakakapag-motivate ng mga taong nakakapanood po. So every day, I will try my very best
Para po, at ito bigay, actually, kinuha ko lang to, sorry, sa kapatid ko. Yan. So, galing sa kanya, tapos hiningi ko sa kanya. Yan. I've been a pastor for 4 years. Like church coordinator. So, nag-pioneer ako ng church for 4 years, but now I resigned. At ngayon po ay pursue digital missionary. So, ang mga tupa ko ngayon ay itong mga taong ito na nanonood dito sa TikTok po. Yan. So, gusto ko matuto because I really want to share all the learnings dito sa TikTok. Sa lahat ng mga tao na nanonood. So, we have community po. We have community. Yun. Okay, so magsimula tayo. So, magkaroon lang tayo ng konting background. Yun. Hanapin nyo na lang. Life Application Study Bible. Yan. Kompleto na kasi talaga to. Okay, so purpose. Ang purpose ng Genesis is to record God's creation of the world and His desire to have a people set apart to worship Him. So, dito nagsimula ang lahat. So, ang original audience, the people of Israel. And the author is Moses. Yan, Moses. Okay, so ang mga key people dito sa Book of Genesis ay sila Adam, of course, si Eve, si Noah, si Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, and Joseph. Yan. So, nabasa na natin siya kanina during our Bible reading. Ang Genesis chapter 1. At ang Genesis chapter 1, dito ay nakita at nabasa natin ang creation. Okay? So, dito, nagsimula ang lahat. At alam nyo, ang pinaka nakakatawa ay alam ng mga tao, most of the people, kabisado na nila ang Genesis chapter 1 verse 1. Alam niyo kung bakit? Kasi tuwing bagong taon, excited silang magbasa ng Bible. Pero along the way, hindi na nila natatapos. Kaya babalik ulit sila sa Genesis chapter 1 verse 1 at nakabisado na nila yon. In the beginning. Di ba? In the beginning. So, yun. So, ang topic ng pag-aaralan natin, mga kapatid. Okay, so, teka lang. So, the title ng pag-aaralan natin is entitled, The God Who Creates with Purpose. The God Who Creates with Purpose. Yan. So, pwede nyo po i-note. Make sure po na meron kayong ibang notebook. Bukod po doon sa personal devotion notebook nyo, meron kayong other notebook na ginagamit para po mag-take down notes. The God who creates with purpose. Okay. So, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, sa panimula pa lamang, nakita na po natin dito na ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. So, these are not just the first words of the Bible. They are the foundation of our faith. They are the foundation of our faith. So, Genesis chapter 1 introduces us, pinakilala tayo, to who God is before it tells us what He does. So, before there was light, order, time, or life, God already existed. So, nandiyan na si Lord bago pa ang lahat ng mga bagay na ito. Bago pa ang lahat ng creation, God already existed. Okay? So, siguro parang ang reflection para sa atin. So, kung ang buhay mo ngayon ay parang pakiramdam mo it's chaotic, magulo, walang katiyakan,
Or parang ang buhay mo ngayon is formless. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, in Genesis chapter 1, pinapaalalahanan tayo that our story begins with a God who brings order out of chaos and purpose out of emptiness. So, parang in-encourage tayo na lahat ng mga problema mong yan, no? Bago pa mangyari yan, meron ng Diyos na nakakaalam. Okay? Meron ng Diyos na nakakaalam. Bago ka magkaroon ng mga problema, ng mga kabigatan, ng mga gumugulo sa iyong puso't isipan, meron ng Diyos. He is already existing. Okay? At kung ganun po, na meron ng Diyos, kapag ikaw ay may problema, kanino ka lalapit? Okay? Kanino ka lalapit? So this chapter, itong Genesis chapter 1, is not merely about creation. So it is about the character of the Creator and His intention for humanity. So Genesis was written to show that the world is not an accident and life is not random. Nakita natin dun eh. 'Di ba kung paano nilikha ng Lord ang lahat, isa-isa yan. Let there be light, and there was light. Let there be a space between the water to separate the waters of the heavens from the waters of the earth. So, merong mga ganon. Alam nyo, nakaka-amaze. Lahat ng mga creation ni Lord, He just simply say the word. He just simply say the word. Sinabi niya lang. Sa pamamagitan ng salita, nagkaroon ng lahat ng mga bagay na ito. Nalikha ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo po, pwede nating sabihin, or during our prayer, pwede nating sabihin na, Lord, just say the word. Lord, just say the word. Sabihin mo lang kasi I know that your word is very powerful. Amen. Napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. It is very powerful. Imagine niyo, nalikha ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon just because of the words na sinabi ng Panginoon, our Father, our Creator. Alam niyo po, and then, gusto ko po kayong i-encourage ngayon na lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Sabihin niyo po, Lord, sabihin mo lang na ako ay gagaling at ako ay gagaling. Lord, just say the word. Sabihin mo lang na pagpapalain mo ako at ako ay mapagpapala. That's how powerful the words of God. Lahat ng mga salita ng Panginoon, very faithful, so true. Amen? Kaya napakahalaga ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kung ikaw nga ay meron kang oras para mag-Netflix, para alam mo yun, maglakwatsa or whatsoever, bakit hindi natin pagtuunan ng salita ng Diyos? Bakit hindi tayo maglaan ng oras sa pag-aaral? May time ka nga para mag-skincare eh. May time ka pa para alagaan yung sarili mo. Pero paano naman yung relationship mo sa Lord? So I pray na through this live stream, talagang magkaroon tayo ng deeper relationship and deeper connection with God. Amen. So point number one. Okay. God creates order out of chaos. God creates order out of chaos. Okay po, Ate Fel. Sure, no worries po. Nasa devotion pa lang po tayo. Genesis chapter 1. So, excited tayo hanggang matapos natin ang Revelation. Tuloy-tuloy na to, Walang absent. Okay. Genesis chapter 1 verse 2. Genesis chapter 1 verse 2. Sabi dito, the earth
was formless. Pwede niyong i-highlight yung mga sinasabi ko mga verses para may mababalikan kayo. The earth was formless and empty, and the Spirit of God was hovering over the waters. Again, Genesis chapter 1 verse 2, the earth was formless and empty, and the Spirit of God was hovering over the waters. So before creation, bago pa ang lahat ng mga bagay na ito, there was disorder, and darkness covered everything. Napapalibutan ng kadiliman ng lahat. Alam nyo yung kanina nagbabasa ako during my quiet time, hinighlight ko dito yung unang sinabi ng Panginoon, ang unang creation niya, in verse 3. Verse 3. Then God said, "Let there be light," and there was light. So, ibig sabihin, punong-puno ng kadiliman. Punong-puno ng kadiliman. It covered everything. Yet, even in that chaos, the Spirit of God was already present. Yeah, parang tayo lang. Noong mga panahon na hindi pa natin nakikilala si Lord, napakadilim ng buhay natin. Tama ba? Parang darkness covered everything. Parang we are blinded. No, magulong-magulo. It's very chaotic. Yung buhay mo, punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng kadiliman. But you know what? The Spirit of God was already present during that time. Noong mga time na hindi mo pa kilala ang Panginoon, God is already present. And this tells us something powerful, mga kapatid. This tells us something powerful. God does not avoid chaos. He enters it. Hindi hinayaan ng Lord, ay magulo dyan, wag natin gawin yan. No? Inayos ng Panginoon. Hindi niya in-avoid. Alam niyo yung buhay natin, buti na lang, no? Kinatagpo tayo ng Diyos. Kasi hindi tayo sinukuan ng Panginoon. Aren't we grateful na meron Diyos na hindi tayo sinukuan? Hindi niya tayo in-avoid. Okay? Hindi kanya tinalikuran. Kahit sobrang gulo ng buhay mo, kahit sobrang patapon ng buhay natin, kahit sobrang chaotic ng buhay natin, but still, pumasok ang Diyos. Amen? Pumasok ang Diyos sa eksena po natin. So, ibig sabihin, ang Diyos talagang pag nangialam siya sa atin, aayusin niya at babaguhin niya po tayo. When God speaks, light separates from darkness. Kapag nangusap ang Panginoon at nagsalita siya, papasok ang liwanag sa kadiliman. Gaano kadilim ang buhay mo? Bakit hindi mo papasukin ng Panginoon? Bakit hindi mo hayaan na siya ang magbigay ng kaliwanagan sa buhay mo ngayon, kapatid? God is a God of order, clarity, and direction. Amen. Gusto ng Panginoon bigyan tayo ng kaliwanagan sa lahat ng mga bagay. Maging sa lahat ng mga kadiliman na bumabalot sa iyo ngayon. So, ang application, if your life feels formless, if you have confused relationships, if your calling is uncertain, or maaaring nakakaramdam ka ng emotional heaviness, ito tandaan mo. The same God who ordered creation can bring order to your life. The same God who ordered creation
can bring order to your life. Amen. Amen. Amen ba dyan? Yan. Amen. So that's point number 1. Okay? God creates order out of chaos. Kaya alam mo, wag mo sukuan yung buhay mo. Kahit gaano kang karumi, kahit gaano ka kasama, kahit gaano parang tingin ng mga ibang tao sa'yo, wala kang kwenta, wala ka nang ginawang tama. Para alam mo yun, yung parang ikaw na ba ang hari at reyna ng sablay? Wag kang mag-alala. Kasi walang mahirap na hindi kayang ayusin ng Panginoon. Di ba nga, yung formless nga yung darkness nga nagawa niya nagsalita lang siya, nagkaroon ng pagbabago Di ba? Na-form lahat ng bagay, nagkaroon ng creation. Buhay mo pa kaya? Buhay ka na nga Aayusin na lang ng Panginoon yan. Okay? Aayusin na lang ng Panginoon. At paulit-ulit kong sinasabi, huwag mong sukuan yung sarili mo. Kasi si Lord nga hindi ka sinukuan. Okay? Amen. Yan, ha? Mahalin mo yung sarili mo. Mahal ka nga ni Lord Dapat mahal mo rin yung sarili mo. Okay? Ingatan mo yung sarili mo, ha? Ako na magsasabi sa'yo, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kung wala kayong mga... kung walang nagsasabi sa inyo nito, ako magsasabi, kumain ka sa tamang oras. Okay? Uminom ka ng tubig. Mag-vitamins ka. Okay? Alagaan mo yung sarili mo. Sige, mag-skincare ka. Okay? Okay? Wag mong pabayaan na ikaw ay magkasakit. Okay? Kita ang gusto ni Lord na gawin mo. Yan ang gusto ni Lord na gawin mo. Okay? Noted ba? Noted. Tandaan mo, mahal ka ni Lord. Mahalin mo rin yung sarili mo. Okay? Noted? Noted. Mahalin mo yung sarili mo at wag kang mananatili sa maling tao. Okay? Kasi kapag maling tao yung kasama mo, sasaktan ka, iiwanan ka, hindi ka papahalagahan. Okay? Doon ka na lang kay Lord. Di ka sasaktan ni Lord. Aray ko. Sorry na, Austin. Si Austin ba yung nanonood o si Ate Rose? Okay? Kasi ang mga tao, bibitawan ka. Pero si Lord, never kang bibitawan. Okay? Amen. Kasi baka walang nagsasabi sa'yo diba? Ako na magsasabi. Okay? Ako na magsasabi para sa'yo. Pinapasabi yun ni Lord. Okay? Pinapasabi ni Lord sa'yo. Ingatan mo yung sarili mo. Ingat. Mahal ka niya. Amen. Yan. Sabi, grabe naman. Nakakaiyak. Naiyak ako, Pastor. Hala, naiyak pa si Bratty Rose. Hindi, pero totoo yun. Seryoso yun. No? Ang ganda naman unang araw ko may nag-remind. O, diba? Unang araw may taga-remind kayo, ha? Diba? Nagsimula kami mga 10. Yan. God bless you, Jaislyn Rava. Okay, number 2. Yeah, no worries po. Alam niyo kung bakit ako ganito? Kasi mahal nga kayo ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Kaya dapat tayo rin yung nagtutulungan. Dapat we encourage one another. We support one another. Okay? Sure, Mark. Yeah, welcome na welcome kayong umattend po dito. Safe space to Safe space tong devotion natin. Itong live stream natin. Alam nyo ba na pinagpe-pray namin tong live stream na to
lagi na talagang puntahan ng maraming mga tao. Yung parang dito nila mararanasan yung presensya ni Lord na makakapagpahinga sila. Tapos, magiging kakaiba itong live stream na ito kasi maraming nagla-live eh. Maraming nag-share dito sa TikTok. Pero I pray na yung anointing ni Lord, yung kakaibang pagkilos ng Panginoon, yun yung mararanasan natin dito. Yun yung mararanasan natin dito. I'm here na sa US. Do you remember me na nakipagsabayan sa prayer na Talaga, ayan si Mariel Hernandez. Amen. God bless you. Nasa US na siya. Alam niyo ba na marami dito na nagpa-pray na magkaroon talagang makapunta sa ibang bansa, maaprubahan yung visa, and yes, God answered their prayers. Kaya wag po tayo makakalimot kay Lord. Kapag tinugon ng Diyos ang ating mga panalangin, mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Mas lalo tayong magpakalalim sa Kanya. So God bless you, Mariel. God bless you, Mariel, na nasa US na. Amen. Patuloy kang pagpalain ni Lord. Plot twist ni Lord. Amen. Nakakatuwa naman ng Panginoon. We're so happy for you, Mariel. God bless you. Yes. Number 1 pa lang, punong-puno na ako. Yeah, kakaiba talaga dito. So, number 2. Nagset ba ako ng number 2? Number 2, God creates by His Word. God creates by His Word. Ito yung sabi ko kanina. Kung ang salita ng Diyos ay nakapag-form sa isang empty, sa isang madilim, 'di ba, na lugar. Well, ano ba yung mga bagay na hindi niya kayang gawin sa buhay natin? If God is the creator of all things, of the universe, 'di ba? Ano yung hindi niya kayang gawin sa atin? Lahat ay kaya niyang gawin. Kaya lahat ng mga pinoproblema mo ngayon, lahat ng mga iniisip mo, lahat ng mga bagay na gumugulo sa'yo, sabihin natin, Panginoon, kung ang mundo ay nilikha mo sa pamamagitan ng iyong mga salita, alam ko na meron kang kayang gawin sa buhay ko ngayon. Alam ko na sa isang salita mo lamang, gagaling ako. Alam ko na sa isang salita mo lamang at sa mga pangako mo, lalakas ako. Magkakaroon ako ng kapayapaan. Magiging masaya ang puso ko. Amen. Wow, 600. Kapag ganitong oras pala, nagsi-600, no? Amen. And you know what? Our prayers, dumating yung araw na aabot tayo ng 1,000. Na as in steady 1,000. Steady 1,000 na nanonood. 'Di ba? At nag-aaral ng salita ng Diyos. Kakaiba 'yun, 'di ba? Kasi parang wala pa ata akong nakikita dito na, well, baka meron, pero wala pa akong nakikita na nagde-devotion at nag-share ng gospel. Tapos 1,000 steady nanonood. But do you believe mangyayari 'yon? Do you believe one day mangyayari 'yon? Aabot tayo ng libo-libo. Amen. God is good. Mangyayari yun. Kasi gawain to ni Lord eh. Sa Kanya to. At walang makakapigil sa Kanya. Nothing is impossible. Amen. So yeah, God creates by His Word. Repeated throughout Genesis chapter 1 ang phrase na ito. Sabi dito, and God said, di ba? And God said, sinabi ng Panginoon, and God did not struggle to create. Hindi po nahirapan ng Diyos na lumikha. He did not force creation into existence. He just spoke and it obeyed.
Nagsalita lang siya at sumunod ang mga nilikhang ito. So this reveals the power and authority of God's Word. God is so powerful. Light appeared, the sky formed, life emerged, nagkaroon ng buhay, all because God spoke. Can I just pray for all of you? Lord, in the name of Jesus, just say the word. Hindi ko alam ang pangangailangan ng mga taong ito. Hindi ko alam personal. Hindi ko sila kilala, Panginoon. Hindi ko alam ang mga bagay na kailangan po nila. Pero Lord, just say the word. Just say the word. Just say the word, Lord. Kung paano mo nilikha ang sanlibutan, naniniwala po ako, Panginoon, na kaya mong gumawa ng mga bagong bagay sa kanila. Lahat ng may sakit at karamdaman, just say the word, Lord. Heal them, and they will be healed. They will be healed in the name of Jesus. Just say the word, Panginoon. Sabihin mo lamang ang mga salita, Panginoon. Kung may mga taong nalulungkot po ngayon, nawawalan ng pag-asang mabuhay, just say the word. You are the hope giver. You are the hope giver, Lord. Bigyan mo ng pag-asa ang mga taong ito. Bigyan mo sila, Panginoon, buhusan mo sila ng iyong pagmamahal at ipakita mo sa kanila ang napakaganda mong plano, Panginoon. Ang napakaganda mong plano. Just say the word, Lord. Salamat po sa peace. Salamat po sa pag-comfort sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil buhay na buhay kang Diyos sa aming mga buhay. Salamat. Salamat sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sumunod ang kanyang mga nilikha. Sumunod sa Kanya. Ganon ka-powerful ang Kanyang salita. So if God's Word can create worlds, then, brothers and sisters, listen. If God's Word can create worlds, it can also create faith, healing, hope, and transformation in us. Amen. Naniniwala po kayo doon? Kayang-kayang lumikha ng Diyos ng pananampalataya para sa iyo, kagalingan para sa iyo, pag-asa para sa iyo, at pagbabago para sa iyo. That is why we must never underestimate the power of Scripture, spoken, believed, and obeyed. Kapag ang salita ng Diyos ay sinabi mo, pinaniwalaan mo, at sinunod mo, ay, the power of God will really be manifested. The power of God will be manifested. Kaya anong dapat mong gawin sa bawat salita na napapakinggan mo dito, sa bawat salita na nababasa mo, na meditate mo, you just have to speak it. You just have to believe it. You just have to obey it. Okay, sabihin mo, just say it, the word. Just believe the word and obey the word. Amen. Hallelujah. Amen. Wow, God bless you, Mark Juarez Navarro. God bless you. Pastor, anong purpose natin sa life? Alam niyo po, lahat ng bagay ay merong purpose kung ba't sila nilikha. Ang ballpen ay nilikha para ipangsulat. Kapag ang ballpen ay ginamit mo para pangkamot, hindi mo na-fulfill yung purpose niya. Ang bola ng basketball, ang purpose niya ay para i-shoot doon sa ring. 'Di ba? So kahit gaano ka mag-dribble o kung ihagis mo yan kung saan, pero kung hindi mo siya ma-shoot doon sa ring, hindi niya ma-fulfill yung purpose niya. So tayo bilang mga tao, our purpose while we exist is to know God, to know Jesus, to love Him, to trust Him, and to serve Him. Paglingkuran natin siya.
kilalanin siya, mahalin siya, at paglingkuran siya. Guys, wait lang ah. Parang nasisilaw ako sa ilaw. Okay, wait lang. Hinaan ko lang. Ayan. Parang nasilaw na ako eh. Parang masyadong malakas. God bless you, Maze. Bigyan ka ni Lord ng tamang pagdedesisyon. Okay. So, number 3. Humanity is created with dignity and purpose. Humanity is created with dignity and purpose. Guys, pwedeng pasama sa prayer kasi parang nahihilo ko ngayon. I don't know why. Ewan ko dahil malakas yung ilaw or what. Pero parang feeling ko nahihilo ko ngayon. Wait lang give me some times. Yan. In Jesus' name. Oo nga parang namutla ako. Parang alam mo yung feeling na magba-blackout ka? Parang ganun. Kasi kulang ako sa tulog eh. Wait lang. Yung parang, ganun yung feeling ko, parang magba-blackout ako. Okay, wait lang. So, lakad lang ako saglit. Tapos, sugar. Mag-candy ako. Sige, wait lang Parang gumagano yung ko. Sabunutan ko yung hair ko. Okay. Tatayo lang ako. Give me 2 minutes, 3 minutes. Okay. Punas ka malamig. Okay, sige. Wait lang, Pray for me. Saglit lang. Okay. Babalik ako. Gawin ko yan. Teka lang.
Hello guys, I'm back. Pasensya na. Okay pa ba kayo? Pasensya na. Thank you, Lord. Ano na ako ng Vicks? Parang feeling ko ang sarap ng amoy niya. Actually, merong humidifier. Merong humidifier. Hindi ko lang nabubuksan pa. Nagulat ako, parang akala ko, yung hilo ko, parang magba-blackout ako. Dahil dito sa ilaw kasi masyado maliwanag. Tapos, ayun, parang habang tumatagal, pero pinapakiramdaman ko yung katawan ko, okay naman eh. Okay naman. Oo. Baka sa liwanag or what. Di ko alam. Pero ngayon, medyo okay na. Praise God. Nagulat ako. Okay, look better na. Oo nga, praise God. After nito, matutulog na ako agad. After ng crossover natin. Kasi wala pa rin ako masyadong tulog. Oo nga, yung oil. Yes. Alam niyo yung oil, yung anointing oil ko, galing Israel. Yes, mahalin ng sarili. Mahalin ng sarili. Okay, matutulog ako after nito. Patapos, hanggang alas 12 lang tayo. 12:10. So, magde-declare na tayo in a while. Oo, kulang sa tulog. Okay, pero ngayon okay na. Alam niyo, ang kaaway talaga. Kasi ang taas kanina ng mga viewers eh, di ba? Nagulat ako, ang taas niya. Tapos ngayon, grabe ang kaaway, no? Pero nireview ko siya kanina. I rebuke the works of the enemy in Jesus' name. So, tuloy na natin. Okay naman. Aryan? Umabot ng 700, no? Oo, medyo okay na. Kailangan ko lang matulog. Siguro mamaya. Okay, nasaan na ako? Okay na. Praise God. Praise God po. God is good. Number 3 na, no? Number 3. Okay. First time nangyari sa akin yung dito sa life. Number 3. May ubo pa ako. Kaya pasama sa prayer yung health in Jesus' name. So number 3, humanity is created with dignity and purpose. Yan. So humanity is created with dignity and purpose. So ang Genesis chapter 1 verses 26 to 27, makikita natin dito yon. Genesis 1, 26 to 27. Sabi doon, let us make mankind in our image. Let us make mankind in our image. Okay? So lahat, sabi dito, everything else was created by command. But humans were created by intention. So we are made in the image of God. Tayo lang yon. Tayo ay nilikha kawangis ng atin pong Panginoon. So this means, ito, makinig po kayo. Okay? Ibig sabihin, dahil nilikha tayo sa wangis ng ating Panginoon, listen, you have value. Okay? You have value. Meron kang halaga. You have identity. And you have a purpose. So hindi tayo nilikha by accident or mistake. Before sin entered the world, God declared humanity very good. No? Bago pa pumasok ang kasalanan, ang pagkakalikha niya sa atin, very good. Sobrang pleased na pleased ang Panginoon sa kanyang mga creation. At kasama po tayo doon. Kasama po tayo doon. So the world may define you by your past, your failures, or your status. But God defines you by His image in you. Okay? Ganyan ka dinedefine ng Panginoon.
sa wangis niya, sa imahe niya. Hindi doon sa mga nakaraan mong mga pagkakamali, hindi doon sa nakaraan mong buhay, pero ang pagkilala sa iyo ng Panginoon ay ikaw ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Sa wangis ng Panginoon. Sige po, Ate Maria, bibili po ako ng, ano yan? Ascorbic acid at stress tab. Sige po, tomorrow, bibilin ko po yan. Kailangan ko na yan. Yan. Amen. Okay, so you are not valuable because of what you do. You are valuable because of who created you. I love that. You are not valuable because of what you do. You are valuable because of who created you. Alam nyo, aminin natin sa hindi, sabi ko sa inyo nung nakaraan, ang mga tao, magkakaroon ka ng boses kung mayaman ka, kung mataas ang estado mo sa buhay. Di ba po? May boses ka kapag marami kang pera, kapag popular ka. May boses ka kapag meron kang mga koneksyon. Totoo yun eh. Pero alam nyo ang maganda sa atin pong Panginoon? Hindi tayo mahalaga dahil sa status natin. Hindi tayo mahalaga dahil sa kung sino tayo, kung anong natapos natin, anong posisyon natin, anong trabaho natin. Alam nyo, lahat ng yan mawawala eh. Mawawala yung posisyon mo. Yung titulo mo, makakalimutan yan. 'Di ba? Pero alam nyo ang maganda sa Panginoon. May halaga tayo kasi siya ang lumikha sa atin. May halaga ka kasi nilikha ka niya. Hindi dahil sa estado mo sa buhay. You are not valuable because of what you do. You are valuable because of who created you. And who created you? It is the Lord. It is God who created all of us. Kaya nga may halaga tayo. Okay, may halaga tayo, may identity tayo, at may purpose tayo. Amen. So, in Genesis chapter 1 po, reminds us that God brings order where there is chaos. God's word carries creative power, and God created you with intention and purpose. If God is the creator of the universe, then He is more than able to recreate your life. He can restore your heart, and He can realign your purpose. Siya ang lumikha ng sanlibutan. Sa Kanya nangyari dahil sa Kanyang salita na pangyari ang lahat ng ito. So, ibig sabihin is, He is more than able to recreate your life. Alam nyo, kaya pang baguhin ng Panginoon eh. Kaya pa. Kaya i-recreate yung buhay mo. Meron siyang recreative power. Amen? Alam niyo ibig sabihin ng recreate? Diba yung dating pangit, pwedeng pagandahin. Yung dating magulo, pwedeng ayusin. He can also restore your heart. If you are broken into pieces, million times, ilang beses na bang dinurog yung puso mo? Ilang beses ka na bang na-broken hearted? Ilang beses na ba na parang, tinapak-tapakan? Diba? Pinagsalit-salitan yung puso mo na yan. He can restore your heart. And He can realign your purpose. The same God who said, "Let there be light," He is still speaking today. Ang una niyang nilikha, let there be light, magkaroon ng liwanag. He is still speaking today. He can bring light into dark places and hope into broken hearts. Kung pakiramdam mo, ikaw ay nasa punto ng buhay mo na napakadilim. Kung feeling mo, wala nang pag-asa ang buhay mo ngayon, sinasabi ng Panginoon, let there be light.
let there be light. Sisinagan ka rin ng liwanag ng pag-asa. Matatanaw mo din yung liwanag. Amen. When God is at the beginning of your story, your ending will never be empty. Wow. Alam nyo, maganda na sinimulan natin ngayong araw, sinimulan natin kasama natin ng Diyos. When God is at the beginning of your story, your ending will never be empty. Praise God. Simula kaninang madaling araw, magkakasama tayo eh. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo. Sinimulan natin ang taong 2026, inunan natin ng Diyos. Inunan natin siya. Naniniwala ako na hindi matatapos ang taong ito na magulo, na sira, na empty. Napakaganda ng pagsisimula ng taon at hindi ito magtatapos nang sira ka, nang nasaktan ka, that you are empty. You started the year right, and we will end with a bang. We will end victoriously, and we will shout for joy. We will shout for joy. Sisigaw tayo ng kagalakan dahil pinagtagumpay tayo ng Diyos ngayong taong ito. Amen. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw sa kanyang mga pangako. Amen. Ipapanalo. Yeah. Diba sabi ko sa inyo din, sa mga post ko, 2026 will be our winning year. Amen. It will be our winning year. Amen. For Jesus. Amen. Sisigaw tayo ng praise the Lord. Amen. So, dyan po nagtatapos ang atin pong devotion for tonight. At ngayon po, 10 minutes bago ang crossover, dadako na po tayo mga kapatid sa atin pong crossover. Let's go. Sa lahat ng mga bago dito mag-join kayo ng group chat, mag-chat kayo sa akin. Mag-join po kayo ng community. Okay, so dadako na tayo sa ating hold on. Nasaan na tayo? January 1. God bless Maki sa board exam by Feb or August. God bless you. God bless you, Kathleen. Nakakaiyak talaga dito kasi nandito yung presence ni Lord eh. Okay, so day 3, it's Thursday. Okay, so basahin na muna natin yung Isaiah chapter 40, verses 28 to 31. Allow me to read it. Sabi dito, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, never faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, i-sesend ko po itong declaration natin hanggang makatawid tayo ng January 2. So, we have 21 declaration points for today. I-sesend ko po iyan sa atin pong group chat.
So, antabay po kayo sa group chat natin, mga kapatid. Sa lahat ng wala sa group chat, mag-chat kayo sa akin. O sa bawat isa sa amin, okay, para maka-join kayo. Mamaya po, right after nito, isasend ko po sa inyo. Pero sa lahat ng mga wala pa sa group chat ngayon, sabayan nyo na lang po ako sa declaration. Nabagalan ko na lang po. Chat lang kayo sa akin para maka-join po kayo. Okay, so nasa GC na po. Punta lang po kayo sa GC natin at magsisimula na po tayo ng ating declaration hanggang makatawid po tayo ng January 2. January 2. Amen. Sige po, palakpakan muna na po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. The best clap offering of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na muli po itatawid mo kami sa pangalawang araw po ng taong 2026. We are so excited, Lord, kung paano ka nagsimula ng napakalakas ng presensya mo. Alam po namin na talagang you will carry us through, Lord, sa buong taon pong ito. Maraming salamat po. We are so excited and we have this expectant heart, Lord, that you will do mighty things, Lord, in our lives. At hayaan mo na lahat ng mga declaration po na amin pong sasabihin ngayon ay mag-manifest sa amin pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Brothers and sisters, let all the declaration be powerful. Sobrang powerful na mga declarations po na ito ay magmamanifest sa buhay po natin. Sige po, sama-sama po tayo. Hallelujah. Ready. So, 2 beses po sa bawat isa. 2 times sa bawat isang declaration. Ready? In 3. Sa mga wala pa sa GC, sabayan nyo na lang po ako. Repeat after me. Sabihin po natin, powers assigned to drink the blood of my breakthroughs this year, run mad and die in the name of Jesus. Powers assigned to drink the blood of my breakthroughs this year, run mad and die in the name of Jesus. Number 2, powers on assignment to block answers to my prayers this year, disappear in Jesus' name. Another po, powers on assignment to block answers to my prayers this year, disappear in Jesus' name. Number 3, witchcraft, animals chasing my helpers away. Your time is up. Die in the name of Jesus. Witchcraft, animals chasing my helpers away. Your time is up. Die in the name of Jesus. Number 4, wasting arrows fired at me. Go back and waste your senders in the name of Jesus. Another po, wasting arrows fired at me. Go back and waste your senders in the name of Jesus. Number 5, where others have failed to kill their Goliaths, I shall kill and announce the obituary of all my Goliaths in the name of Jesus. Where others have failed to kill their Goliaths, I shall kill and announce the obituary of all my Goliaths in the name of Jesus. Number 6, any power warming up to drink my blood this year, run mad and die in the name of Jesus. Any power warming up to drink my blood this year, run mad and die in the name of Jesus. Number 7, every gate of death waiting to welcome me this year, reject me and close forever in the name of Jesus. Every gate of death waiting to welcome me this year, reject me and close forever in the name of Jesus. Number 8,
Any power handing me over to the problems of my father's house, die suddenly in Jesus' name. Any power handing me over to the problems of my father's house, die suddenly in Jesus' name. Number 9. Any evil bird carrying my case to witchcraft meetings, crash land and die in the name of Jesus. Any evil bird carrying my case to witchcraft meetings, crash land and die in the name of Jesus. Number 10. Thou pillar of witchcraft in my family line, scatter in the mighty name of Jesus. Thou pillar of witchcraft in my family line, scatter in the mighty name of Jesus. Number 11. Any witchcraft arrow living inside my body, come out and die by fire in the name of Jesus. Any witchcraft arrow living inside my body, come out and die by fire in the name of Jesus. Number 12. Monsters of darkness chasing away those assigned to bless me, receive the slap of death in the name of Jesus. Monsters of darkness chasing away those assigned to bless me, receive the slap of death in the name of Jesus. Number 13 po. Powers paying false prophets to work against my life, be exposed and be disgraced in Jesus' name. Powers paying false prophets to work against my life, be exposed and be disgraced in Jesus' name. Number 14 po. Powers singing and dancing at night against my destiny, fall down and die in the name of Jesus. Powers singing and dancing at night against my destiny, fall down and die in the name of Jesus. Number 15. Wicked prophets deceiving me through false prophecies, O God, arise and judge them in the name of Jesus. Wicked prophets deceiving me through false prophecies, O God, arise and judge them in the name of Jesus. Number 16. Violent angels from heaven, arise and silence the evil voices assigned to discourage me in Jesus' name. Violent angels from heaven, arise and silence the evil voices assigned to discourage me in Jesus' name. Number 17. Powers assigned to make me see my friends as enemies and my enemies as friends, expire by fire in the name of Jesus. Powers assigned to make me see my friends as enemies and my enemies as friends, expire by fire in the name of Jesus. Number 18. Wicked arrows fired to kill me gradually, jump out now, go back to your senders in the name of Jesus. Wicked arrows fired to kill me gradually, jump out now, go back to your senders in the name of Jesus. Number 19. Powers assigned to make me celebrate poverty this year, run mad and die in the name of Jesus. Powers assigned to make me celebrate poverty this year, run mad and die in the name of Jesus. Number 20. O Lord, let my dreams be filled with your light, truths and visions in Jesus' name. O Lord, let my dreams be filled with your light, truths and visions in Jesus' name. At yung huli po, number 21. For 7 times po nating isigaw. 1, 2, and 3. Lord, I thank you for answering my prayers. 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 And for the very last time, 1, 2, and 3. Lord, I thank you for answering my prayers. In Jesus' name we declare, Amen,
Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon, and congratulations! Tayo po ay nakatawid na sa pangalawang araw ng 2026. To God be the glory. Amen. Hallelujah.